Strong Group Athletics, bad trip din kay Mikey Williams. Hinihingi nga bang presyo para maglaro? Katulad daw kay Dwight Howard at Andre Blatche, magkakaroon daw ng reunion kasama ang mga dating Gilas players. Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update. Ayan na, Mikey Williams, hindi natuloy ang paglalaro sa Strong Group Athletics para sa Dubai Tournament. Matapos mag-commit nito ay hindi na daw ito muling nagparamdam. Ayon sa team manager ng SGA na si Jacob Lau, ay hindi niya daw magets kung anong nangyari, kung bakit nag-backout itong si Mikey. Okay naman daw ang kanilang naging usapan at nag-agree na sila dito. Maayos din naman ang naging usapan tungkol sa price na hinihingi nila. At okay na rin daw kung kailan siya dapat makakarating sa practice. Pero ayun na nga, walang Mikey Williams na dumating sa practice at ina-expect pa naman siya ng lahat katulad ng mga ibang NBA players na nagsimula na mag-ensayo. Ayon naman kay Coach Charles Chu, ay siya pa naman ang isa sa mga nauna nilang tinawagan para maglaro dito sa Strong Group. Well, I was really looking for another point guard apart from JD Cagulangan, but now we'll have to do it by committee. Mackenzie Moore can play the point, Jordan Henning can play a bit of the point guard, but we'll have to figure it out. Sino ba dapat yung gusto mo pa? It was supposed to be Mikey Williams, Hindi but siya tuloy. I don't think he's gonna come anymore, so we'll have to figure that part out. What happened? I think he agreed, but he's still waiting for some clearance from TNT, and I guess to be safe, ayaw niya muna ilaro. So of course, we also don't want to force him. Dagdag naman ni team manager Lau, na sa ngayon ay hindi na daw ito sumasagot sa kanilang tawag at wala silang magawa kundi maghanap ng ibang option. Ayon pa kay Lau, ito daw ang first time niya na maka-encounter ng taong hindi tumutupad sa kanyang sinasabi. Ngayon daw ay naiintindihan niya na kung bakit ganun din daw ang frustration ng dati niyang team na pinaglalaroan. Sa ibang update naman ay masayang-masaya ngayon si Andre Blatche dahil maglalaro siya ulit para i-represent na naman ang bansang Pilipinas. Sa pagkakataon naman na ito ay sa ilalim naman ng Strong Group Athletics. Masaya daw siya dahil muli na naman siya nakabisita dito sa Pinas. Ito na daw ang kanyang pangalawang tahanan at kahit ilang beses na siyang pumunta dito ay ganun pa rin ang pagmamahal sa kanya ng mga tao dito. Sinabi niya naman na karamihan sa mga Gilas players ay kinontak siya katulad ni Gabe Norwood at nakatakdang mag-guest sa kanyang podcast. Tinawagan rin daw siya ni Asi, Macho Wright at Japet Aguilar. At kahit si June Maray, binati siya nito sa muling pagbabalik niya dito sa Pinas. Sa ibang update pa ay nagkaroon naman si Dwight Howard ng pagkakataon na makausap ang ilang media tungkol naman sa kanyang posibleng paglalaro sa PBA. Ayon sa kanya ay muli niya naman sinabi na eligible daw siya na maglaro sa PBA at dapat palitan na ng liga ang height requirements dito. Binida ni Dwight Howard na siya daw ay 6'9" kapag walang suot na sapatos, kaya pasok daw talaga siya sa height requirements. I'm eligible for the PBA, so I think they got to change the height requirements because I'm 6'9" without shoes and whip shoes that has a little inch. So, hopefully they do that so guys like Drake can come back here and play as well. I know he's been wanting to play here in the tournament. In the PBA league as well. So, they change the height requirements. Maybe we'll see Twin Towers here in the Philippines. Kaya nga sana ay mag-isip-isip na tong PBA para naman mas tumaas pa ang quality ng laruan sa kanilang liga. Sa tingin nyo guys, papalit ba ng height requirements itong PBA o wala silang pake sa mga sinasabi ng fans tungkol sa kanila? Comment lang sa baba kung ano masabi nyo tungkol dito. Salamat sa panonood. Peace!